Hello everyone! Welcome to Rim Marvin Cooking Lifestyle. Sa araw na ito, ang inyong kusinera, magluluto na naman tayo ng Filipino food. Ito ang isda, hindi ko alam kung anong tawag na isda na ito. Gagawin nating masarap na potahe kasi malansa ito, kailangan gawin natin na masarap. Hindi ito tilapia, iwan ko kung ano itong biniling isda niya mo. Una natin dito sa ating kawali, magisa tayo ng sibuyas, bawang at ang luya. Igisa lang natin hanggang maglabas yung kanyang aroma. Hindi na kailangan maging golden brown. I-translucent lang natin ang maglabas ang aromatic smell. Ayan. Pasensya na kayo sa ingay ng aking paligid dahil ang makasamahan ko is naglilinis. Ayan. Atin lang igisa-gisa. Ayan, pagkatapos ating isalansan ang isda dito. Nalinisan na natin. Ayan, malinis na yan siya. Ganyan lang ang ating pagsalansan. Iniwa ko yung isda na dalawa, yung tatlo buo kasi 7 kami, kaya kailangan 7 din ang yung maliliit na isda, hindi ko na iniwa. Ayan, isalansan lang natin siya dyan, malinis na yan. Yan, ayusin lang natin, tapos lagyan natin ng kunting asin, huwag maramihin ang asin, tansyahin lang para hindi umalat. Maglagay tayo ng seasoning. Ayan, pampalasa. Maglagay tayo ng paminta. Sa hindi pa nakasubscribe sa ating channel, just click the subscribe button and notification bell para ma-notify kayo sa ating mga newly uploaded video. Dito nagdagdag tayo ng kamatis. Tapos 1 cup na gata. Ang ginamit kong gata dito is powder dahil wala tayong fresh na niyog. Tapos isimmer lang natin yan siya ng mga ilang minute hanggang maghapok lang ang ating isda. Huwag masyadong lutuin para hindi madurog. Ayan, pagkatapos ng kumulo na, maglagay tayo ng patis. Thai patis ang ginamit natin dito. Ayan, pampadagdag lasa, pampadagdag sarap sa ating ulam. Ayan, kumukulo-kulo na. Tapos, idagdag natin ang ating sitaw. Ang ating sitaw is hindi na siya masyadong yung fresh na fresh. Parang medyo matigas-tigas na. Kaya ihalo ko na lang dito sa ating ulamin para hindi masayang. Ayan, pwede pa namin itong makain ng ating mga kapwa OFW. Tapos, nagdagdag tayo dito ng talong. Ayan. Para madadami yung ating ulam, nagdagdag na lang tayo ng mga gulay. Ayan. Depende sa inyo kung ayaw nyong lagyan ng gulay, pero kami, yan ang gusto namin para may makain din kaming sustansya sa mga gulay. Ang talong hiniwa-hiwa ko lang dahil masyado yang malaki. Ayan, then isimmer lang natin hanggang maglambot yung ating mga gulay. Ayan, dito kumulo na. Lagyan natin ng hiniwang sili na pahaba para medyo may sipa naman ang ating, may kagat-kagat ang ating ginawang ulam. Ayan, mga ka-OFW, mga kabayan, mga kananay, mga kainday. Pagkatapos, isunod natin ang ating kangkong.
Yan. Kasi daming gulay, masustansya at masarap. Sa hindi pa nakasubscribe sa ating channel, just click the subscribe button and notification bell para man-notify kayo sa ating mga newly uploaded recipe. Ayan ang kangkong unlimited. Ang daming kangkong pero pag naluto yan, pupunti na yan ang ating gulay. Ayan, dito hindi pa natin pwede mahalo-halo. Takpan lang muna natin hanggang mag-submerge or maano yung ating kangkong. Ayan, pagkatapos dito, na ano na ang ating kangkong, atin yang i-mix kunti ang ating gulay para mapunta naman sa ilalim. Ilagay natin dahan-dahan ang isda sa taas. Ayan, dahan-dahan lang. O, diba? Mayroon na namang ulam ang ating mga kapwa, mga OFW. Tiyak na masarap at masaya na naman sila. Ayan. Dahil dito sa bahay, kailangan magmahalan dahil pareho lang tayong nagtatrabaho at malayo sa ating mahal sa buhay. Kailangan alagaan natin ang isa't isa, lalo na ang sarili natin para hindi tayo magutuman. Ayan. Sabi nga, kaliwali ang mga amo basta tayo busog lang. Natural lang yan na kuminsan nagbubunga nga ang mga amo. Ganon kasi nangangamuhan tayo kaya kailangan lunukin na lang natin ang ating pride. At least may sahod at busog tayo, diba? O may ulam na tayo dito. I-simmer lang natin yan pa kasi ang kangkong dapat lutong-luto yan ang kangkong. Hindi yan pwedeng hapuk-hapuk lang kasi pangit ang kangkong na hindi luto. Ayan, simmer. Tapos, ang ating last step dito is magdagdag pa tayo dyan ng gata. Ito ang ating rice, nilagyan ng saffron. O yan, ito ang ating adas. Yan, takpan muna natin, isimmer ng ilang minutes. Tapos, magdagdag tayo ng gata ulit dito ng 1/2 cup. Ganon din ang ginamit ko. Powder, nilagyan ko lang ng tubig. Ayan. Pag sa Pilipinas, lalong masarap kasi fresh gata ang gagamitin. Tapos, isimmer lang natin ng mga ilang minutes. Pwede na yan siyang hanguin at iserve sa ating mga kabayan. Ayan, luto na. Maraming salamat. Bon appetit. Sana'y nagustuhan nyo ang ating video. Thanks for watching. Bye-bye!